Kaya mo bang talikuran ang tawag ng Diyos? Pag tinawag ka ng Diyos, kaya mo bang tanggihan? Pag-usapan natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminar Edition. Na yung topic po natin ngayon ay tinatawag nating effective calling. Effective calling. Now, ano ba yung effective calling? Now, para mas maunawaan natin siya, meron po tayong tinatawag na general calling. Yung general calling, ito po yung, halimbawa ako, nag-share ako ng gospel sa maraming tao. General calling po yon. Ibig sabihin, yun po yung panawagan na magsuko tayo ng buhay sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi natin sure, hindi ko sure kung sino dun sa mga tao na yun yung maliligtas. Sino sa mga tao na yun ang magsusuko ng buhay sa Panginoong Jesucristo. Kasi po yung panawagan ko ay general. External, panglabas. Now, meron pong internal, panloob na panawagan na yung Diyos ang kikilos sa puso ng mga tao habang ibinabahagi ang ebanghelyo. So, sabay po yun, yung general calling, yung pagbabahagi ng salita ng Diyos. Tapos merong effective calling, yung Diyos ang kikilos sa puso ng mga tao, papalambutin yung puso nila na matigas upang humantong sila sa punto na, Lord, I surrender everything to you. Effective calling po yun. Kaya tinatawag na effective. Kasi yung goal na maligtas yung isang tao at mailapit sa Panginoong Jesucristo, siguradong ma-accomplish. Kaya effective. So ano po yung effective calling? An act of God the Father is speaking through the human proclamation of the gospel in which He summons people, tinatawag niya yung mga tao, to Christ upang lumapit sa Panginoong Jesucristo through the Holy Spirit, sa pamamagitan ng Santong Espiritu na kumikilos sa puso natin, in such a way that they respond in saving faith. Na yung tao na yun, magkakamit talaga ng kaligtasan. Now, kung itong devotion na ito ay binahagi sa iyo, shinare sa iyo ng iyong mahal sa buhay, tapos hindi ka pa sure, ano ba talaga yung relasyon mo sa Diyos, no? I want you to listen carefully. Pag-usapan natin yung panawagan ng Diyos sa iyo. Sabi po rito sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 13 through 14. But we ought always to thank God the Father for you, brothers and sisters, loved by the Lord Jesus Christ. Dito makikita na naman natin Trinity. Kahapon, Trinity yung devotion natin. So sabi dito, because God chose you, ang Diyos ang pumili sa inyo to be saved, upang maligtas, as first fruits to be saved, through the sanctifying work of the Spirit and through belief in the truth. He called you, tinawag ka ng Diyos, to this through our gospel, that you might share in the glory of our Lord Jesus Christ. Sa Tagalog po, ngunit kami ay dapat laging magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid, na minamahal ng Panginoon, sapagkat hinirang kayo ng Diyos bilang unang bunga sa kaligtasan sa pamamagitan ng pagbabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Dito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo, ito yung pinapangaral na mabuting balita, upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. So, lahat po ng mga puntos natin ay nandito po sa verse na ito. Pero magbabasa po tayo ng ilang mga verses. Sabi po rito sa Romans chapter 8 verse 30, and those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. Those He justified, He also glorified. At yung mga itinalaga ng Diyos, yung talagang mga pinili ng Diyos, ay Kanya namang tinawag. At ang mga tinawag niya ay itinuring niyang ganap, pinawalang sala. At ang mga itinuring na ganap ay niluwalhati din naman niya. Ibig sabihin, tuloy-tuloy po ito. Hindi ito kayang putulin. Dire-diretso to. He predestined, He called, He justified, He also glorified. Ito po yung una nating katuruan para sa devotion natin ito. Number 1, God calls people through the gospel. Pangalawa, God calls people by the power of the Spirit. Pangatlo, God calls people to share in the glory of Christ. Makikita po natin yung Father, Son, and Holy Spirit dito. So, God chose you, ang Diyos ang pumili sa iyo, ang Diyos ang tumawag sa iyo,
sa pamamagitan ng Espiritu Santo para maniwala ka sa katotohanan at tayo ay inilalapit ng Diyos Ama sa pamamagitan ng Santong Espiritu upang mapalapit sa Panginoong Hesukristo. Kaya po yan po yung panawagan ng Diyos na hindi natin kayang tanggihan because it is effective calling. Ibig sabihin, papalambutin talaga kung ang puso natin ay yung karne ng baka na sobrang tigas, yung banal na spirito, pressure cooker yun. Papalambutin talaga yung puso mo hanggang sa mag-respond na, Lord, I surrender my life to you. Sabi ng Panginoong Jesucristo sa John chapter 6 verse 37, all that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me I will never cast out. Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. Ibig sabihin, pag ikaw tinawag ka ng Diyos, sinabi ng Diyos sa iyo, lumapit ka kay Kristo, magsuo ka ng buhay sa Panginoong Jesucristo, hindi mo kayang tanggihan yun. Sabi dito, ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. Hindi pwedeng magmatigas yung puso kasi papalambutin ka ng Santong Espiritu eh. Kaya nga po, tayo ang term ko nga dyan, kinuyog ng Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. Pinagtulungan talaga tayo para iligtas. Kasi ang tigas talaga ng puso natin mga tao, ayaw nating magsisi, mas gusto natin yung kasalanan, gusto natin yung makamundong gawain, gusto natin yung kalayawan, magpakasaya lang dito sa mundo, that's all we want. Ang tigas talaga ng puso natin. Pero salamat sa mabuting Diyos at sa kanyang mayamang habag at biyaya, pinagtulungan niya tayo ng Trinity. Yung Diyos Ama, tinawag tayo para siguradong lalapit tayo sa Panginoong Jesucristo, yung Santong Espiritu, pinapalambot yung ating puso hanggang sa makonvict tayo, Lord. Ikaw pala talaga kailangan ko sa buhay. So sabi ng Panginoong Jesucristo, ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin at ang lumalapit sa akin ay kailanman hindi ko itataboy. John 6:44, walang taong makakalapit sa akin. Mga kapatid, listen to this. Walang taong makakalapit sa Panginoong Jesucristo malibang ilapit siya ng Ama na nagsugo sa akin at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Kaya mga kapatid, hindi tayo makakalapit sa Panginoong Jesucristo nang tayo lang eh. Kasi sa totoo lang, kung tayo lang, magpapakalayo-layo tayo sa Panginoong Jesucristo. Kasi ayaw natin ng Panginoon eh. Ayaw natin ang maghahari sa ating buhay. Ang gusto natin, tayo ang maghari sa ating buhay. Ayaw natin na ang Panginoon ang magdesisyon sa atin. Gusto natin tayo ang magdesisyon para sa ating mga sarili. Kaya nga mga kapatid, pag ikaw tinawag ka talaga ng Diyos, inilapit ka sa Panginoong Jesucristo, lalapit ka sa Panginoong Jesucristo, sabi mo, Lord, Panginoon, gusto ko na ikaw ang maging Panginoon ng aking buhay. Kung yan ang nararamdaman mo kapatid, right now, kumikilos ang Santong Espiritu sa iyong puso. Pinapalambot ka na. At ikaw ay magsusuko ng buhay sa Panginoon. Sabi po rito sa 1 Corinthians chapter 1 verse 9, ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo, effective calling, tungo sa pakikisama ng kanyang anak, si Jesucristo na ating Panginoon. So tayo po ay tinawag upang makipag-ugnayan sa ating Panginoong Jesucristo, maging membro ng pamilya ng Diyos. So God calls people through the gospel, God calls people by the power of the Spirit, and God calls people to share in the glory of Christ. Sabi po rito sa Romans chapter 8 verse 14, for all who are led by the Spirit of God are sons of God. Meron talagang leading ang Santong Espiritu para sa mga anak ng Diyos. 1 Corinthians chapter 2, 10 through 14. Sabi rito, these things God has revealed to us through the Spirit. So sabi ni Apostol Pablo, yung mga bagay ng mga katuruan ng Diyos, yung mensahe ng Diyos, inihahayag ng Santong Espiritu yan sa atin. Sa Tagalog po, ngunit ang mga ito'y ipinahayag sa amin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So ang Diyos, kapag nagpahayag siya ng mensahe, meron talagang kapangyarihan ng Santong Espiritu na hindi natin kayang tanggihan at labanan at sabihin, ayokong maniwala. Kasi pag pinalambot ng Diyos ang iyong puso, bubuksan niya talaga yan at tatanggapin mo ang mensahe ng Panginoong Jesucristo. So sabi dito sa verse 11, kaya't walang nakakaalam ng mga isipan ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. So ang banal na Espiritu lang nakakaalam ng isipan ng Diyos. At yung Santong Espiritu na yun, isusugo sa atin upang kumilos sa ating mga puso, upang maunawaan natin ang mensahe ng Diyos, mensahe ng Ebanghelyo. Kaya sabi dito,
Ngayon ay aming tinanggap hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritong mula sa Diyos. So tinanggap natin yung espiritong mula sa Diyos, may dahilan po yon upang aming malaman ng mga bagay na walang bayad na ibinigay sa amin ng Diyos. Upang matuklasan natin kung ano ibig sabihin ng Ebanghelyo, upang maunawaan natin. Sabi po rito sa verse 13, ang banal na Espiritu ang nagtuturo. And verse 14, sabi rito, yung mga taong hindi ayon sa Espiritu, hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya. Kaya maraming tao po na, pag pinangaralan mo ng Ebanghelyo, sasabihin nila, ay, sus, alam ko na yan. O kaya, sus, walang kabuluhan yan. Ay, walang kwenta yan. Yung iba, tatanggihan ka, hindi ka papakinggan. Kasi walang espiritu ng Diyos na kumikilos sa kanila. Hanggang general calling lang, pero walang effective calling. Kaya po pinapanalangin natin yun, Lord, tawagin niyo po yung mga mahal ko sa buhay. Kumilos kayo sa kanilang mga puso. Kaya kagaya po dito sa Acts chapter 16 verse 14. Sabi dito, nakinig sa amin ng isang babaeng ang pangalan ay Lydia. So ipinapangaral yung Ebanghelyo. May nakikinig si Lydia. Dito po sa bandang gitna, binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig ng mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. Ganyan po ang pagkilos ng Santong Espiritu. Ayan din po yung panalangin natin sa ating mga mahal sa buhay. Nabuksan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang puso ng ating mga mahal sa buhay at sila'y palambutin at buksan ang kanilang puso at tanggapin ang mensahe ng Ebanghelyo at sila'y magsuko ng buhay sa Panginoon. Pinapanalangin po natin yan. So para po sa ating application, simple lang po, no? Number 1, listen to God's call. Again, kung itong devotion na to ibinahagi sa iyo ng mahal mo sa buhay, di ka pa sure ano ba yung relasyon mo sa Diyos, listen to God's call. Baka ito yung mensahe ng Diyos para sa iyo, kumikilos ang Santong Espiritu sa iyong puso na ibigay mo ng buong buo ang iyong buhay sa Panginoong Jesucristo. Listen to God's call. Hindi ka magkakamali sa desisyon mo na ibigay ang buong buhay mo sa Panginoon. Kung ang Santong Espiritu ay nangungusap sa iyo right now, just do it. Kung anong pinabibitawan sa iyo ng Santong Espiritu, bitawan mo. Kung ano man yang humahadlang para makalapit ka sa Panginoon, talagang lampasan mo sa tulong ng Santong Espiritu. Magsuko ka ng buhay sa Panginoong Jesucristo. Pangalawa po, pray for our loved ones. Hindi po natin kaya iligtas yung ating mga mahal sa buhay kahit ano pang share ng gospel ang gawin mo sa kanila. Hindi nila papakinggan yung Ebanghelyo hanggat walang Santong Espiritu na kumikilos sa kanila. Hanggang general calling lang tayong mga tao, hanggang external proclamation of the gospel, hanggang pagpipreach, pangangaral, hanggang dun lang tayo. Pero yung internal na pagkilos, sa Diyos talaga nanggagaling yon. Yung Santong Espiritu lang nakakagawa noon. So pray for our loved ones. Idalangin natin na ang mga mahal natin sa buhay na wala pang pagkakilala sa Panginoong Jesucristo ay tawagin ng Diyos, palambutin ang kanilang puso at tulad ni Lydia, nabuksan ang puso nila at sila'y makakilala rin sa Panginoong Jesucristo at magsuko ng buhay kay Jesucristo. At pangatlo po, trust in the Spirit's work. Ang Santong Espiritu, siya lang ang makakagawa ng pagbabago sa buhay ng mga mahal natin sa buhay at mga kaibigan na binabahagian natin ng Ebanghelyo. So, idalangin natin, ngayon pa lang ilista na natin yung mga mahal natin sa buhay. Panalangin silang mabuti na sila rin ay makakilala sa Panginoon. Maging kapwa natin sila sumasamba sa Panginoong Jesucristo. Listen to God's call, pray for our loved ones, and trust in the Spirit's work. Now, para po sa ating discussion, how does understanding God's effective calling inspire us to pray persistently for our loved one's salvation? Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, thank you for calling me to salvation through the power of your word and Spirit. I recognize that my faith is not my own doing, but a gift from you. Help me to trust in your calling and walk in the assurance that you complete the work you begin. May I respond with joy and obedience, sharing the gospel boldly, knowing that you are one who draws people to Christ. Lord God, I pray that you will open the hearts of my loved ones
so that they too will become followers of Jesus. I ask that the Spirit will soften their hearts that they may believe in the gospel and surrender their lives to Jesus. I pray this in the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. Bago po ako magwakas, binabati ko muna si Sister Juby na sa Canada. No? Pagpalain ka ng ating Panginoon. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow, 5 a.m. Yan, gising na yung anak ko. Saktong-sakto. Tapos yung devotion natin. No? Magkita-kita po tayo bukas, alas 5 na umaga dito sa ating daily devotions. Bait mo naman. Pinatapos mo si Daddy.